Hi guys, narito ang ika-112 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nagulat. Ang lawan ng Diyos ay gumuho. Sabi ni Xingyun, kapatid ni Li, kahit na nakuha na ni Li ang ugat ng Diyos, ang singsing ng espasyo ay hindi babalik kasama ang kanyang kaluluwa. Kung mamamatay si Li, mawawala ang ugat ng Diyos. Lagot, kahit nasubukan kong iligtas siya, mamamatay rin ako, magiging walang kwentang kamatayan ito. Umatras, patuloy ang pagbagsak ng mga piraso ng lawa. Wika ng bida, napakahusay, nakaligtas na sila, inilagay ko na ang ugat ng Diyos sa pagpipinta ng 1,000 milya ng mga ilog at bundok, at nakagapos ito sa aking kaluluwa, hindi mahalaga kahit na mamatay ako. Nakakalungkot lang na, bababa ang aking paglilinang. Maraming pagsisikap ang ginamit ko para makarating mula sa 2 kapalaran hanggang sa 3 kapalaran. Nang may napansin ang ating bida sa ibaba, natigilan sandali ang bida, nakita niya ang siraulo. May naisip ang bida at napangiti ito. Bigla siyang bumaba sa siraulo. Tumayo ang siraulo pati na rin ang kasamahan nito. Ganon din ang ating bida. Sabi ng bida habang nakangiti. Hindi ba ito si Guru Guheng? Ang swerte naman na magkita tayo dito. 2, 3, 700. Sobrang daming tao. Tanong ng siraulo. Ni Li, ano ang gusto mo? Napalingon paitaas ang ating bida. Ganon din ang siraulo. Nang makita niya kung ano ang nasa taas, nangangalit ang kanyang mga ngipin. Sumigaw ng napakalakas ang malaking ahas dragon. Sabi ng siraulo, ni Li, ikaw na hayop. Lahat umalis na kayo. Sumigaw ng malakas ang malaking ahas dragon. Dali-dali itong sumugod patungo sa mga siraulo. Nagsigawan ang mga tauhan ng siraulo. Tumama na ang malaking ahas dragon sa lupa. Maririnig ang paghingi ng tulong at sigawan ng mga tauhan ng siraulo. Sabi naman ng siraulo, tumakbo kayo. Sabi ng siraulo, ang infernal na ahas dragon na may pakpak ng kidlat na ito ay nasa daan ng kaharian ng dragon. Hindi natin siya kayang labanan. Wika ng bida. Ano? Nagulat ang siraulo sa pagsulpot ng ating bida. Sabi nito, ikaw ang sinusubukan niyang patayin. Huwag kang sumunod sa amin. Kung susundan mo ulit ako, mamamatay ka. Narinig mo ba ako? Mamamatay ka. Mas binilisan pa ng siraulo ang paglipad. Napansin ito ng ating bida. Humabol ang ating bida sabay sabi nito, Guro, hindi ko sinasadya. Paano mo ako naabutan? Alam mo, patuloy akong hinahabol ng lalaking iyon at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Madiin na sabi ng siraulo. Ikaw, habang napansin niya ang malaking ahas dragon na malapit na sa kanila. Sigaw ng siraulo, mamatay ka mag-isa, huwag mo akong idadamay. Wika ng bida, hindi ko sinusubukang idadamay si Guru Gu, wala akong ibang pagpipilian. Bakit hindi ka magpadala ng ilang lalaki para antalahin ito ng kaunti? Kung gagawin mo iyon para sa akin, hindi na kita susundan. Bakit ka sobrang walang hiya? Sabi ng siraulo, lahat, pigilan niyo siya para sa akin at patayin niyo siya. Sumang-ayon ang mga tauhan ng siraulo. Sabay gumamit ng kasanayan. I-lock ang aura sa kanya. Wika ng bida. Oh shit, naipit ako ng mga aura ng mga tao sa kaharian ng bituin. Napahinto ang bida, habang tinuwanan naman ito ng siraulo. Sa isip ng bida, mukhang tapos na. Ayon sa plano, nakakalungkot lang na mawawalan ako ng isang antas sa paglilinang. Pero malaking pagbagsak ito para kay Guheng, dahil mawawalan siya ng maraming tao, kaya sulit ito. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Nais kong malaman kung paano magiging reaksyon ang infernal na ahas dragon na may pakpak ng kidlat na iyon kapag nalaman niyang wala roon. Pagkatapos ng lahat, ang ugat ng Diyos ay wala sa aking katawan, kaya tiyak na magbabago ang kanyang target. Tumigil na ang ating bida at tinanggap niyang mawawala ang kanyang isang kaluluwa. Makikita ang malaking pagsabog na nangyari sa pagtama sa ating bida. Namatay siya.
Nasunog siya ng abo ng hininga ng dragon. Napakahusay. Sa wakas ay napatay natin si Niall Lee. Tagumpay ito. Ang infernal na ahas dragon na may pakpak ng kidlat ay umatras na ngayon. Teka, bakit galit pa rin ito? Marami pa ring mga ahas dragon ang nagliliparan sa paligid. Bumagsak na ang huling piraso ng lawa. Lalong nagalit ang malaking ahas dragon. Bumaba na naman ito ng apoy sa mga tauhan ng siraulo. Papunta ito dito. Lahat, samahan niyo ako. Patuloy na bumubuga ng apoy ang malaking ahas dragon. Protektahan ang guro. Shit, mamamatay na ako. Sumigaw na ang isang tauhan. Ngunit nilagpasan lamang ito ng malaking ahas dragon. Nagulat siya sa nangyari. Ang ahas dragon na ito ay nakafocus sa maraming lumilipad. Habang nakatingin sa grupo ng mga siraulo, maririnig ang tunog ng malaking ahas dragon. Napansin ito ng siraulo na malapit na sa kanila. Sabi ng isang tauhan, bakit hindi ito umaatake sa mga panloloko at sumusunod sa amin? Wika ng siraulo, sinusubukan ba ng taong ito na maghiganti sa lawan ng Diyos o naghahanap ba ng isang bagay? Nakikita niyang pinuprotektahan ako ng lahat, kaya nahulaan niya na ako ang pinakamahalagang tao sa karamihan. Lahat huminto sa pagsunod sa akin. Lahat maghiwa-hiwalay. Akitin niyo ang ahas palayo. Sumang-ayon ang mga tauhan at naghiwa-hiwalay sila. Sabi ng siraulo, ang halimaw na nasa daan ng kaharian ng dragon ay may mataas na IQ. Pero mas matalino ako kaysa sa kanya. Ngunit kahit na naghiwa-hiwalay na ang grupo, sa siraulo pa rin nakasunod ang malaking ahas dragon. Hindi rin nagtagal tinamaan na rin ang siraulo ng isang fireball. Niall Lee, hindi pa ako tapos sa iyo. Dumaw naman tayo dito sa Soul Hall Sky Soul Institute. Sa loob ng Soul Hall, may mga taong naroon na rin. Tunog ng kadena, at gilid ng bato. Ipinakita ang mga bahay na bato kung saan nabubuhay ang mga taong namatay sa labas ng mundo kapag meron silang extra soul. Sa isang bahay na bato, may lumabas na liwanag sa loob nito. At dahan-dahan itong lumalaki. Bigla na lamang lumiwanag ng malakas ang bahay na bato. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas na buhay muli, sabay unat ng ating bida. Sa isip niya, bumaba ang aking base ng paglilinang sa 2 kapalaran, at ang aking paglilinang ay hindi pa rin matatag. Kaya hindi ko mailagay ang aking kaluluwa sa Soul Hall at kaya, hindi ako makakapunta sa labas ng mundo sa ngayon. Kailangan kong patatagin muna ang aking paglilinang. Gayunpaman, ang aking mga kaluluwa ay tila kakaiba. Karaniwan, kapag bumababa mula sa 3 kapalaran hanggang sa 2 kapalaran. Ang isang kaluluwa ng kapalaran ay dapat na mawala. Gayunpaman, ang dilaw na kaluluwa ay naroon pa rin at naging bahagyang mahina lang. Maaari nating ayusin iyon sa paglilinang. Sa buhay na ito, maraming kakaibang bagay ang nangyari sa aking kaharian ng kaluluwa. Iyon ay bukod pa rito, sa paglalakbay sa labas ng mundo, nakakuha ako ng maraming bagay. Nakuha ko ang ugat ng Diyos ng isang katamtamang lawa. Inilagay ko rin ito sa pagpipinta ng 1,000 milya ng mga ilog at bundok. Nais kong malaman kung gaano karaming mga bato ng espiritu ang mapoproduce nito. Nakaabang na pala dito si Xingyu, kapatid ni Li. Ay, kapatid Xingyun, wika ni Xingyun. Nakakalungkot lang na hindi kita maprotektahan. Sabi ng bida, haha, hindi malaking bagay, ang malalaking bagay ay may mga sakripisyo. Sabi ni Xingyun, nawala rin ba ang ugat ng Diyos na iyon? Sabi ng bida, mayroon pa rin ako ng ugat ng Diyos. Maraming salamat kay kapatid Xingyun. Paano mo? Biglang may dumating. Dumating pala, ang siraulo. Pangtutuya na sabi ni Xingyun sa siraulo. Oh, kung hindi siguro Gu. Bakit ka lumabas mula sa Soul Hall? Gigil na sabi ng siraulo. Li Xingyun? Niall Lee? Tiyak na tatandaan ko ito. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Xingyun. Masyadong mabigat ang mga salita mo, Guru Gu. Paano ka namin na-offend?
nasasabihin mo ang isang bagay na walang puso. Napaubo ang siraulo. Huwag masyadong magalak. Mas mabuting magsimula ng mag-ingat mula ngayon. Fair na, nakapila ang mga tauhan ng siraulo na nanggaling sa Seoul Hall. Ha, sabi ni Shin Yun. Maraming tao, hindi bababa sa 300 hanggang 400 katao ang namatay. Wika ng bida. Malamang magiging malungkot si Gu Heng sa loob ng mahabang panahon. Sabi ng bida, pumunta muna tayo sa iyong patio. Kailangan nating ipamahagi ang mga bato ng espiritu sa mga kapatid. Sagot ni Shin Yun. Okay, lumulubog na ang araw. Sumapit na ang gabi na at dam ako dito sa lugar na tinutuluyan ng ating bida. Habang nakakonsentrate ang ating bida, may narinig ito. Merong kumakatok sa pintuan. Ngayon, alin sa mga magagandang babae ang naghahanap kay Xiaoyu ngayong gabi? Pagbukas ng gate ng ating bida nakangiti ito. Ang kumakatok pala ay si Yuyin. Wika ng bida. Ha, Long Yuyin. Ano ang suot mong damit ngayon? Sabi ni Yuyin. Guro, pwede mo ba akong tulungan na buksan ang aking mga meridian ngayon? Narinig kong bumalik ka, kaya nagmadali ako dito. Tanong ng bida. Bakit nagmamadali? Sagot ni Yuyin. Siyempre, gusto kong malaman ang aking tunay na potensyal. Ano ang pakiramdam pagkatapos buksan ang mga meridian? Wika ng bida. Well, kailangan nating pumunta sa aking silid para dito. Sagot ni Yuyin. Oo, sa pamamagitan ng paraan, guro, ipinadala ko na ang balita sa mga matandang kaibigan ng aking ama. Para makipagkumpetensya para sa posisyon ng ulo, dapat akong maging mas malakas. Gayun din, guro, tungkol sa iyong martial daw. Umupo na ang dalawa. Si Long Yuyin ay hindi pa kailanman nag-iisa sa isang lalaki sa silid sa gabi. Medyo nakakaramdam siya ng pagkakramp at nerbiyos. Sabi ng bida, habarin mo ang iyong damit. Reaksyon ni Yuyin. Ano? Sagot naman ng bida. Paano ko itutusok ang mga karayom kung hindi mo gagawin? Ang tigilan siya ng sandali. Sabay dahan-dahan na niyang hinuhubad ang kanyang kasuotan. Ang kanyang kasuotan ay lumapag sa sahig. At umupo ng diretsyo. Pulang-pula si Yuyin. Habang nakatingin sa ating bida na busy sa kanyang mga karayom. Akma na niyang huhuberin ang isa pang parte ng kasuotan. Nagulat ang ating bida nang mapansin ito. Teka. Sapat na iyan. Reaksyon ni Yuyin. Pagkatapos ay magsisimula na ba tayo? Pagsang-ayon ni Yuyin. Itinali niya ang kanyang buhok. Sabi ng bida, masakit ito ng kaunti, pero manatili kang tahimik. Sabi ni Yuyin, masakit. Mayroon akong dugong dragon. Kahit na ang mga armas ay halos hindi ako mapakaramdam ng sakit. Tinusok na ng ating bida ang kanyang karayom. Naramdaman ito ni Yuyin, ang pagtusok ng karayom sa may batok. Ikonektado sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang sakit na dulot ng pagturok ng karayom. Sabi ng bida, huwag kang gumalaw. Waka ni Yuyin, ang aking dugo, may ganitong nakatagong kapangyarihan. Sabi ng bida, haha, ito ay ang unang karayom lang. Tinusok na ulit ang ating bida ang katawan ni Yuyin. Nakafocus siya sa kanyang ginagawa. Napagtusok ng karayom sa katawan ni Yuyin. Nakaupo lang ng mabuti si Yuyin. Habang patuloy ang gabi, tuldok, wika ng bida, tinusok ko na ng gintong karayom ang lahat ng mahahalagang lugar at meridian. Ang iyong linya ng dugo ng dragon ay dapat unti-unting magising. Kapag nagising na ito, dadaloy ito sa lahat ng iyong meridian. Mag-concentrate sa paglilinang. Pagsang-ayon ni Yuyin. Sa isip ng bida, ang acupuncture ay talagang nakakapagod. Napapagod na ako. Lumingon pa siya habang papalabas. Isinara na niya ang pinto. Pagsira ng ating bida sa pinto, humingi siya ng malalim na hininga. Nagulat siya dahil nasa harap na niya si Xiaoyu. Sabi ng bida, ginulat mo ako. Anong uri ng kasanayan ang ginamit mo? Hindi ko man lang napansin. Nakatingin ng seryoso si Xiaoyu. Napansin ito ng bida. Saan ang bida? Ano bang nangyayari?
Hindi ka ba muling napatay ng ibang tao sa labas ng mundo, tama ba? Sabi ni Xiao Yu, ginagawa mo ang ganitong bagay. Hindi ka karapat-dapat kay Ninger. Saad ng bida, anong klaseng bagay? Ano bang nangyari? Bakit ka nalulungkot para kay Ninger? Sabi ni Xiao Yu, alam mo naman, ikaw mismo ang gumawa. Saad ng bida, ano ba ang problema? Si Long Yuyin ba? Paano naman iyon mali? Hoy, makinig ka. Mukhang nagkamali siya ng pag-unawa sa relasyon namin ni Long Yuyin. Nalulungkot siya para kay Ninger. Sa nakaraang buhay ko, si Ninger ay maituturing kong asawa. Tuldok, hindi naman iyon. Hindi naman iyon papansinin ni Xiao Yu. Maaaring interesado si Xiao Yu kay Long Yuyin. Kilala ba nila ang isa't isa? Hindi, kung hindi si Long Yuyin. Kung gayon, ako ba? Hindi. Paano naman mangyayari iyon? Teka, habang pinakita ang pinto, tuldok, makalipas ang kalahating oras, nakatayo ang bida sa tapat ng pinto. Ito ay, may lumiwanag na napakalakas patungo sa langit. Mukhang tapos na ang paggising. Ayon sa aurang ito, dapat ay nasa 5 kapalaran na siya ngayon. Dagdag pa, ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay patuloy na tataas ng husto. Long Yuyin, narito ako. Biglang sumigaw si Yuyin. Patuloy ang pagsigaw nito. Nabigla ang bida sa lakas ng sigaw nito. Napalingon siya sa gilid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Makikita ang punit-punit na damit sa sahig. Habang pinakita ang likod ni Yuyin. Sa isip niya, oh, nasunog ang damit. Sabi ng bida, pasensya na. Agad siyang lumabas sa kwarto. Habang patuloy ang gabi, Master, sabi ng bida, Long Yuyin, kumusta ka? Nabuksan na ba ang lahat ng iyong meridian? Wika ni Yuyin, lahat sila ay bukas. Saad ng bida, mabuti. Pagkatapos mong makauwi, palakasin mo muna ang iyong paglilinang. Ang iyong paglilinang ay tiyak na patuloy na tataas ng husto. Dagdag pa ng bida, ang iyong paglilinang ay nasa itaas na ng akin. Hindi na ako angkop na maging iyong master. Wika ni Yuyin, dahil tinanggap kita bilang aking master. Anuman ang mangyari, ikaw ang magiging master ko. Sabi ng bida, haha, biro lang iyon. Gabi na, kaya dapat ka nang umuwi. Kung may makakita sa iyo sa ganitong oras ng gabi, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin nila? Pagsang-ayon ni Yuyin, sabay umalis na ito. Napahinto ng sandali. Saad nito, Master, babalik ako agad. Tuluyan na itong umalis. Sa isip ng bida, sa unang pagdating niya, nagkamali na ng pagkakaunawa si Xiao Yu sa sitwasyon. Langit na ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung babalik siya. Patuloy ang gabi. Naglalakad si Yuyin. Nang may mapansin ito, nagbago agad ang ekspresyon ng mukha nito. Nagsalita ang baliw. Long Yuyin, nasaan ka ba sa ganitong oras ng gabi? Nagagalit ang baliw na ito. Wika ni Yuyin, sinusundan mo ako. Dumiretso si Yuyin at nilagpasan ang baliw na ito. Saad ni Yuyin, wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Kung hahabulin mo pa ako, ikaw ang sisisihin sa iyong pagkamatay. Sabi ng baliw, tigil na. Long Yuyin, lubos na nakita ko ang iyong tunay na pagkatao. Ikaw ay isang malandi sa loob. Tumigil sa paglalakad si Yuyin. Lumingon ito sa baliw. Saad ng baliw, talaga bang nakakahanap ka ng ibang lalaki sa gitna ng gabi? Walang hiya ka talaga. Wika ni Yuyin, ano ang sinabi mo? Galit na sabi ni Yuyin. Maglakas loob kang sabihin ulit iyon. Sabi ng baliw, Long Yuyin, ano naman kung nainsulto kita? Huwag mong kalimutan na ikaw ang aking kasintahan. Dahil hindi ka tapat, papatayin ko ang lalaking iyon sa lalong madaling panahon. Lumapit si Yuyin sa baliw. Galit na galit ito habang nakatingin. Ang baliw ay hindi maipaliwanag ang mukha. Sabi ni Yuyin, ikaw na basura, mayroon ka ba kahit isang bagay na hindi mo nakuha sa iyong pamilya? Ang isang mahina tulad mo ay angkop bang maging aking kasintahan? Akmang aatake si Yuyin. At ayan na nga tinamaan ng matindi ang baliw sa pag-atake ni Yuyin.
Ramdam na ramdam ng baliw ang sakit. Napaluhod na lang ito. Gumulong-gulong. Nakatingin lang si Yuyin sa baliw. Nagulat si Yuyin nang sumulpot sa kanyang gilid. Pag-aalalang sabi ng mga tauhan. Master, ayos ka lang ba? Nakatingin lang si Yuyin. At bigla na lang umalis. Sa kabilang banda nakabukas ang painting. Sa loob nito ay nagko-cultivate ang ating bida. Papuntang hininga ito. Ang aking paglilinang ay napakabagal. Ngayon, kahit si Long Yuyin ay nasa 5 kapalaran, hindi ako maaaring maiwan ng lahat. Sa kabutihang palad, ang mga lawan ng Diyos ay nagsisimula ng magkaroon ng hugis. Kung gayon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa supply ng mga bato ng espiritu. May napansin ang ating bida. Napatingin ito sa Diyosa. Diyosa kapatid na Yuyan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang paglilinang ngayon. Ang mga gintong apoy ay mas nag-aapoy kaysa dati nang siya ay Diyos ng apoy. Huwag na natin siyang abalahin, at tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Jindan. Bumaba ang ating bida. May hinahanap ito. Nakita niya si Jindan na tulog dahil sa pagkabusog. Ang taong ito, sa madaling salita, ang ginagawa lang niya ay kumain matulog gising kumain matulog, marahil dapat ko siyang ilabas minsan. Lumalaki ang taong ito, mas maliit siya dati. Jindan, sasamahan kita sa paglilinang. Ngayon na mayroon tayong mga lawa ng Diyos. Hindi na kailangang magpigil. Tuldok. Isang bato ng espiritu ng kakanyahan ay katumbas ng 1,000 bato ng espiritu. Tingnan natin kung gaano kabilis nilang mapagaling ang kaluluwa ng aking kapatid. Ipinakita na buo na ulit ang kanyang isang kaluluwa. Nagulat siya dahil sa 3 bato lang ang nagamit sa pagbalik nito. Mahusay, mas maraming bato pa ang darating. Ipinakita ang mga lawa na kanyang nakuha sa labas ng mundo. Makalipas ang 5 araw, marami ng kakaibang bato ng espiritu ang kanyang nakuha. May naramdaman na naman na nakakaiba ang ating bida. Sa kanyang 3 kaluluwa, may biglang nabuo na naman na isa. Nearly, 4 na kapalaran ng langit. Itim. Lalo itong nagiging kakaiba. Ano ang susunod na kulay? Sa kabilang banda makikita ang pagsabog na nangyayari. Sa isang lawa maraming pagsabog ang nangyayari. Ito pala ang 2 na sinusubukang kumuha ng sarili nilang lawa. Saad ni Lupiao. Ang ating liga ng demonyo ay sa wakas ay nakakuha ng unang lawa ng Diyos. Wika naman ni Gubei. Makakatulong ito sa atin na magtatag ng pundasyon sa labas ng mundo. Sa pamamagitan nito, maaari nating patuloy na lupigin ang mas malalakas na tao. Saad ni Lupiao, maaari bang makaakit ng mga dalubhasa ang mababang uri ng lawa ng Diyos? Wika ni Gubei, ang uri ng lawa ng Diyos ay para lamang sa pagsukat ng produksyon ng bato ng espiritu. Ang kailangan natin ay muno. Ang pinakamahalagang bagay ay, sa pamamagitan ng lawa ng Diyos na ito magkakaroon tayo ng sariling base sa labas ng mundo. Maglilinang tayong lahat dito, pagsang-ayon ng mga tauhan nila. Dumating na ang gabi, habang nakarelax, ang kanilang mga tauhan, may nagsalita ng isang tauhan. Master Bay, sabi ng tauhan, may isang pangkat na tinatawag na sinaunang liga ng Jade, na dumating upang sumama sa atin. Saad ni Lupiao, sinaunang liga ng Jade, ano ang kanilang kasaysayan? Wika ni Gubei, well, isang maliit na pangkat lamang sa labas ng mundo. Hindi hihigit sa Go katao, lahat sila ay nasa kapalarang kaharian. Gayun din, wala itong koneksyon sa ibang pangkat. Kaya sa pangkalahatan, sila ay purong puwersa. Saad ni Lupiao, holy cow, ang dami mong alam. Wika ni Gubei, sa pamamagitan ng paraan, tinanong mo ba sila? Bakit sila gustong sumama sa atin? Nagsalita ang isang tauhan. Sinabi nila na ang paglalakad sa labas ng mundo ay napakahirap para sa kanila. Sinubukan na nilang sumali sa ibang malalaking pangkat ngunit dahil sa sobrang hina nila walang gustong tumanggap sa kanila. Matapos marinig na itinatag ni Master Bay ang kanyang sariling puwersa,
Nagpasya silang agad na magtungo at humingi. Saad ni Lupiao, mahina sila, tatanggapin ba natin sila? Wika ni Gubei. Siyempre, ang ibang mga puwersa ay hindi sila tinatanggap dahil sa pasanin na kanilang ilalagay sa kanilang bulsa. Hindi tayo pareho, wala tayong problema sa pera. Hayaan silang pumasok. Lord Bei, ang pangalan ko ay Hengyan. Saad ni Gubei, kung sasali ka sa ating liga ng demonyo, kailangan mong sundin ang ating mga patakaran. Susunod ka ba? Wika ni Hengyan. Naiintindihan ko. Saad ni Gubei, mabuti, pirmahan mo ang kontrata. Pagsang-ayon ni Hengyan. Saad nito, sa pamamagitan ng paraan, Master Bei, kontrolado namin ang isang mababang uri ng lawa ng Diyos. Bagaman halos natuyo na ito, mayroon pa ring 12-dosenang tao na nagbabantay dito ngayon. Gusto mo ba ito? Wika ni Gubei, lawan ng Diyos. Siyempre, matapos sumali sa ating liga ng demonyo, magpapadala tayo ng ilang lalaki upang kunin ang iyong lawan ng Diyos. Dahil nagpasya kang sumali sa atin, ituturing ka ng pareho sa lahat ng iba pa na nasa liga ng demonyo. Masayang ngumiti si Hengyan. Sabi nito, sinaunang liga ng Jade, natanggal. Mahusay. Sa kabilang banda maririnig na ilang mga tao. Hoy hoy, narinig mo ba, natanggal ang sinaunang liga ng Jade at ang mga miyembro nito ay sumali sa liga ng demonyo. Bakit tinanggal ni Hengyan ang puwersang kanyang pinaghirapan na itayo? Isipin mo, binabantayan mo ang isang lawan ng Diyos sa lahat ng oras at makakakuha ka lamang ng ilang dosenang bato ng espiritu bawat taon. Kung sasali sila sa liga ng demonyo, makakakuha sila ng 12-dosenang bato ng espiritu bawat buwan. Natigilan ng isang ito, ganun din ang isang ito. Sumali na rin tayo. Sa loob ng isang buwan, 12-dosenang mga pangkat ang natanggal. At sumali sa liga ng demonyo. Natural, ang liga ng demonyo ay nakakuha ng ilang mga lawan ng Diyos. Tuldok, sa napakaraming miyembro, paano kaya kayang suportahan ng liga ng demonyo ang napakalaking dami ng mga bato ng espiritu na kailangan? Habang nangunguha ang ating bida ng bato ng espiritu, maraming bato ng espiritu, napapagod na ako. Sa parehong oras, Akademya ng Langit na Kaluluwa. Ipinakita ang baliw, si Merong, at ang mga tauhan. Panipi, sabi ng baliw, ang layunin ng pagpupulong na ito. Inaakala kong alam mo na. Mula sa pagkakatatag ng Demon League hanggang sa kasalukuyan. Isang buwan lamang at nakakuha na sila ng mahigit sa 3,000 katao. Kung hindi mapipigilan ang paglaki ng Demon League, naniniwala ako. Wala na tayong karapatang magsalita sa Sky Soul Academy. Makikita ang reaksyon ng mga tauhan. Sabi naman ng isang maitim na tauhan. Astergu, mag-isip tayo ng simple. Kailangang gumastos ng daan-daang libong spirit stones bawat buwan ang batang. Gubei, kaya pa bang palawakin ng lalaking iyon ang kanyang paksayon? Well, paano siya makakakuha ng mas maraming spirit stones para matugunan ang mga pangangailangan? Hindi magtatagal, hanggang sa maghiwalay sila. Oo, hindi maliit na halaga iyon. Wala siyang perang gagastusin sa laro. Hindi na tayo kailangang gumawa ng kahit ano. Sabi ng baliw, kung ganyan ang iniisip mo, nagkakamali ka. Nagulat ang negurong ito. Hindi pa tumitigil sa paglawak ang Demon League. Patuloy pa rin silang nagsusumikap na mag-recruit ng mga miyembro. Hanggat may dalawang kapalaran ang isang tao, maaari silang sumali dito. Sabi naman ng isang tauhan na ito, paano nangyari iyon? May nagsalita, naimbestigahan ko at, ito pala si Merong. Nalaman na totoo, may malaking reserba sila ng spirit stones. At sa ngayon, ang kanilang supply ng mga spirit stones ay hindi mukhang mauubusan. Halos 400,000 spirit stones ang ginastos ng batang iyon sa auction. Hula ko ay nakakuha siya ng kayamanan ng isang sinaunang Supremo. Iyon ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na maging maluho. Kayamanan ng Supremo. Tuldok, tiyak na hindi nila dadalhin ang kayamanan na iyon sa labas ng mundo. Wala tayong pagkakataong makuha iyon.
Nakangiting sabi ni Merong. Paano kung mayroon silang walang katapusang supply ng mga spirit stones? Sa ganitong mataas na kalidad na pagtrato na inaalok mula sa Demon League, ano ang mararamdaman ng iyong mga tauhan? Magiging handa pa rin ba silang magtrabaho ng husto tulad ng dati? Magiging handa pa rin ba silang isakripisyo ang kanilang buhay para sa iyo tulad ng dati? Kaya ba ninyong ialok ang parehong pagtrato tulad ng Demon League? Sabi ng baliw. Tama ang sinabi ni Merong Yu. Lumalabag ang Demon League sa mga regulasyon. Kung patuloy nilang gagawin ito, kasama ang pambihirang talento ni Gu Bei. Magnanakaw sila ng pwesto ng patriarka ng Gu Clan balang araw. Kung mangyari iyon, tapos na tayo lahat. Sabay hinga ng malalim ng baliw na ito. May paraan ako, at may isang tao na sumusuporta sa akin. Hanggat tinutulungan mo ako, hindi magtatagal ang Demon League na iyon. Sabi ng tauhan. Boss Gu Heng, pakisabi. Wika ng baliw. Sama-sama, makakapamuhay tayo ng humigit kumulang 16,000 katao. At tiyak na sapat na ang dami na ito para durugan ang Demon League na iyon. Bago magkaroon ng pangil ang Demon League, durug-durugan natin ito. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.